Mahigit 2 buwan matapos manalasa ang bagyong Yolanda, patuloy dating ng tulong para sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyo. Kabilang na dito ay ang tulong mula sa gobyerno ng South Korea na namahagi ng gamit sa eskwelahan sa mga estudyante sa Leyte. Ang detalye mula kay Waywaya Makalma. Patuloy pa rin tumutulong ang bansang South Korea para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa Visayas. Gamit sa eskwelahan naman ngayon ang ipapamahagi sa iba't ibang eskwelahan sa Palo, Tolo sa Atanawan sa Leyte. Aabot sa $200,000 ang halaga ng mga school supplies na ipapamahagi ng mga Koreano sa 17,000 estudyanteng na biktima ng bagyong Yolanda. To make some recovery, some progress in recovery. I think it is a long time process. So the Korean military forces decided to operate there to help repair and recover the disaster hit areas. Just for a year, for a maximum 1 year. Kaya naman hindi ang bansang South Korea ang Pilipinas dahil sa tulong na ating ibinigay sa kanila noong 1950s. Ayon kay Ambassador Lee, higit 100 Pilipinong sundalo ang namatay dahil sa gera. Kaya naman isang paraan lang ito para magpasalamat sa mga sakripisyong ibinigay ng mga Pilipinong sundalo sa kanila. Pasasalamat naman ang inihatid ni Major General Virgilio Domingo sa Ambassador ng Korea sa kanilang suporta at tulong na patuloy na ibinibigay sa mga Pilipino. Typhoon Haiyan from Yolanda undeniably left a large scale of devastation in our country. All this destruction led to a lot of Filipino hearts breaking. However, they also felt the outpouring of help from their countrymen and from foreign neighbors, which until now, countries like the Republic of Korea are still providing us. Truly, we can all be sure that there is a rainbow for the future. Hindi naman alintana ni Mary Jane Glifonea na galing pang Dasmariñas, Cavite kung gaano kalayo ang ay makapunta lang sa Campo Aguinaldo upang tumulong mag-repack ng mga school supplies para sa kapwa niyang estudyante. Anya, nais niyang makatulong sa mga biktima ng kalamidad at siya ay umaasa na malalagpasan nila ang pagsubok na nangyari sa kanila noong 1 taon. Gusto ko po syempre pasalamatan yung Lord kasi ginamit niya yung mga Koreans para ma-share yung blessings nila dito sa Pilipinas sa mga bata na nangangailangan para sa pag-aaral nila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.